May mga taong dumarating sa buhay natin na mahal natin ng buong puso. Mga taong kasama natin sa pinakamagagandang alaala. Mga taong naging tahanan natin sa panahong pakiramdam natin ay magulo ang mundo. Pero paano kung dumating ang araw na kailangan mong tanungin ang sarili mo? Sapat na ba ang pagmamahal kung wala namang direksyon? Ito ang kwento ni Sofia. Isang babaeng nasa punto ng buhay kung saan halos lahat ng pangarap niya ay natupad na. Si Dr. Sofia Reyes ay isang propesor sa isang prestihiyosong universidad. May doctorate degree, may magandang karera, may respeto mula sa mga estudyante at kapwa-guro. At kung tatanungin ang mga nakakakilala sa kanya, sasabihin nilang isa siyang babae na puno ng buhay. Kapag pumapasok siya sa isang silid, para bang lumiliwanag ang paligid. Palangiti, masayahin, palakaibigan, laging may kwento, laging may enerhiya, laging may pangarap. Sa edad na 32, masasabi ng marami na nasa kanya na ang lahat. Pero may isang bagay na unti-unting bumabagabag sa kanyang puso. Isang tanong na hindi niya matakasan. Saan ba talaga papunta ang relasyon nila? 2 taon na silang magkasama ni Marco. 2 taon ng tawanan, 2 taon ng mga biyahe, 2 taon ng pagbuo ng mga alaala, at halos 2 taon na rin silang live-in partners. Sa umpisa, sapat na yun para kay Sofia. Masaya siya, kontento siya. Araw-araw silang magkasamang nagigising, magkasamang kumakain, magkasamang umuwi, magkasamang nangangarap, o hindi pala. Akala lang niya magkasama silang nangangarap. Habang lumilipas ang panahon, napansin niyang may nagbabago sa loob niya. Habang mas lalo siyang nagiging matagumpay sa kanyang karera, mas lalo niyang naiisip ang susunod na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na lamang trabaho, hindi na lamang achievements, hindi na lamang promotions. Nagsimula na siyang mangarap ng pamilya, ng tahanan, ng isang kinabukasang may kasamang mga anak, ng isang lalaking tatawagin niyang asawa. At sa tuwing naiisip niya iyon, iisa lang ang muka na pumapasok sa isip niya, si Marco. Pero habang mas malinaw ang pangarap ni Sofia, mas lumalabo naman ang mga sagot ni Marco. Nagsimula ito sa simpleng tanong. Isang gabi, habang sabay silang naghahapunan, tahimik ang paligid. Mahinang tumutugtog ang musika sa kanilang sala. At sa gitna ng ordinaryong gabing iyon, tinanong ni Sofia ang bagay na matagal nang nasa isip niya. Marco, saan mo nakikita ang sarili mo pagkatapos ng 5 taon? Napatingin si Marco, ngumiti, at sinabing, hindi ko pa alam, simpleng sagot. Pero may kung anong kumirot sa puso ni Sofia. Dahil sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi sila pareho ng direksyong tinatahak. Lumipas ang mga linggo, at ang simpleng tanong ay naging mas seryoso. Minsan habang nagkakape sila, minsan habang nanonood ng pelikula, minsan bago matulog. Marco, gusto mo bang magpakasal balang araw? Siguro? Siguro? Oo, siguro. Wala ka bang plano? Ewan ko. At sa bawat ewan ko, sa bawat siguro, sa bawat katahimikan, may bahagi ng puso ni Sofia ang unti-unting nasasaktan. Hindi dahil wala siyang pagmamahal na natatanggap, kundi dahil wala siyang katiyakang naririnig. Mahal siya ni Marco. Alam niya iyon, pinaparamdam yon ni Marco araw-araw. Pero habang tumatagal, napagtanto niya ang isang masakit na katotohanan. May mga taong mahal ka, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin sa pagmamahal na iyon. At iyon ang naging problema, hindi kawalan ng pagmamahal, kundi kawalan ng direksyon. Isang gabi, matapos ang isa na namang mahirap na usapan, naupo silang dalawa sa balkonahe ng kanilang kondominium. Tahimik. Parehong nakatingin sa ilaw ng lungsod. At doon, unang naging totoo si Marco. Sofia, mahal kita. Napaluha si Sofia. Dahil alam niyang may kasunod iyon. Pero hindi ko alam kung handa akong magpakasal. Pakiramdam niya huminto ang mundo. Hindi dahil hindi niya inaasahan, kundi dahil sa wakas,
Narinig na rin niya ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan. Mahal siya ni Marco, pero hindi sapat ang pagmamahal para magbigay ng direksyon. Hindi sapat ang pagmamahal para bumuo ng kinabukasan. At minsan, iyon ang pinakamahirap tanggapin. Ang mahalin ang isang tao na hindi sigurado kung saan kanya dadalhin. Lumipas ang mga buwan, mas dumalas ang kanilang pag-aaway, mas dumalas ang kanilang katahimikan, mas dumalas ang mga gabing pareho silang gising ngunit walang nagsasalita. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil pareho na silang pagod. Pagod na ipaliwanag ang sarili, pagod na umasa, pagod na maghintay. At isang araw ginawa nila ang bagay na hindi nila inakalang gagawin. Naghiwalay sila, walang sigawan, walang pagtataksil, walang ibang tao. 2 taong nagmahalan, 2 taong sinubukan, 2 taong hindi lang talaga pareho ng direksyong gustong tahakin. Ang mga sumunod na buwan ay ilan sa pinakamahirap sa buhay ni Sofia. Sa trabaho, nananatili siyang profesional, masayahin, matatag, ngunit pag-uwi niya sa bahay, doon lumalabas ang lungkot. May mga gabing hawak niya ang telepono. Gustong tawagan si Marco, gustong itanong kung kumusta na ito, gustong sabihin na namimiss niya ito, pero hindi niya ginagawa. Dahil alam niyang hindi niya namimiss ang relasyon. Ang namimiss niya ay ang taong minsang naging bahagi ng kanyang buhay. May pagkakaiba yon, minsan naiisip niyang baka masyado siyang nagmadali, baka dapat naghintay pa siya. Baka balang araw magiging handa rin si Marco. Pero habang mas pinag-iisipan niya ang lahat, mas malinaw niyang naiintindihan ang isang bagay. Hindi niya hinihingi ang kasal. Hindi niya hinihingi ang singsing. Hindi niya hinihingi ang petsa. Ang hinihingi niya ay kalinawan. At hindi kailanman mali ang humingi ng kalinawan. Makalipas ang halos 1 taon, inimbitahan siya sa isang academic conference. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang magsisimula ng bagong kabanata ng kanyang buhay. Doon niya nakilala si Adrian, isang lecturer at researcher mula sa ibang universidad. Tahimik, simple, hindi pala biro, hindi flashy, hindi katulad ng mga lalaking karaniwang nakakapukaw ng kanyang atensyon. Pero may kakaiba rito. May katahimikang nagbibigay ng seguridad. May presensyang nagpapagaan ng pakiramdam. Unti-unti silang naging magkaibigan. Nagsimula sa simpleng usapan hanggang sa naging mahahabang tawag, mahahabang mensahe, mahahabang lakad. At sa bawat pagkakataong magkasama sila, mas lalo siyang nakilala nito. Hindi lang ang propesor, hindi lang ang achiever, hindi lang ang babaeng laging masaya, kundi ang Sofia na nasaktan, ang Sofia na natakot, ang Sofia na minsang nawalan ng direksyon. At isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng ilog matapos ang isang conference dinner, tinanong siya ni Adrian, "Bakit parang natatakot kang magmahal ulit?" Napahinto siya. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naging tapat siya. Dahil minsan kahit mahal mo ang isang tao, hindi pa rin sapat. Tumango si Adrian. Hindi siya kinontra, hindi siya pinayuhan, hindi siya inaliw. Tahimik lang itong nakinig. Pagkatapos ay nagsalita, "Kapag mahal ko ang isang tao, gusto kong malinaw sa kanya na kasama siya sa mga plano ko." Parang may kung anong gumaan sa dibdib ni Sofia. Hindi dahil sinabi nitong mahal siya, hindi dahil nanliligaw ito, kundi dahil sa unang pagkakataon, may narinig siyang lalaking hindi takot magsalita tungkol sa kinabukasan. Mula noon, dahan-dahang namuo ang isang bagong pag-ibig. Hindi mabilis, hindi magulo, hindi puno ng drama, kundi puno ng intensyon, puno ng paggalang, puno ng kalinawan. At marahil iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Hindi siya kailanman pinaghintay ni Adrian para hulaan kung ano ang nararamdaman nito. Hindi siya kailanman pinaghintay para malaman kung saan sila papunta. Kapag may plano, sinasabi nito. Kapag may pangarap, isinasama siya. Kapag may kinabukasan, nakikita siya rito. At isang gabi, habang magkahawak sila ng kamay sa parehong tabing ilog kung saan nagsimula ang kanilang malalim na pagkakaibigan, nagsalita si Adrian. "Alam mo, gusto kong magkaroon ng bahay balang araw." Napangiti si Sofia. "Ako rin."
Tumingin si Adrian sa kanya at marahang hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. At gusto kong ikaw ang nasa bahay na iyon kasama ko. Hindi iyon proposal, wala ring sing-sing, walang grand gesture. Pero sa mga salitang iyon, may natanggap si Sofia na matagal na niyang hinahanap. Kalinawan, direksyon, katiyakan. At doon niya napagtanto ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakatadhana. At hindi lahat ng paghihiwalay ay pagkatalo. Minsan ang paghihiwalay ay daan para matagpuan mo ang taong handang samahan ka sa direksyong nais mong tahakin. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kung gaano mo kamahal ang isang tao. Ito rin ay tungkol sa kung gaano kayo kasigurado sa kinabukasang gusto ninyong buuin ng magkasama. At sa wakas, natagpuan ni Sofia ang lalaking hindi lamang nagsasabing mahal siya. Natagpuan niya ang lalaking alam kung saan niya gustong dalhin ang kanilang pag-ibig. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kailangang magtanong kung saan sila papunta dahil pareho na silang naglalakad sa iisang direksyon.